kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga mga kababayan. Kayo po ay nakasubaybay muli sa programang Usapang Tol. Dito pa rin po sa himpilang DWIZ 882. At magandang umaga rin po sa ating mga kababayan na nakamonitor mula sa iba't ibang panig ng mundo via online accounts ng DWIZ. Siksik at liglig po tayong muli ngayong umaga kung saan partikular nating bibigyang tututukan sa ating diskusyon. Ito pa ring matinding init na nararanasan sa maraming bahagi ng ating bansa, lalo pat patuloy pa ring umiiral ang El Nino phenomenon. Mamaya meron po tayong makakapanayam direkta mula sa Pag-asa. At syempre, kasama pa rin po natin dito sa ating programa na tatagal po hanggang alas 7 na umaga, walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Samantala, bigyang daan po muna natin itong mahalagang mga balita. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Narito na ang headlines ngayong araw ng Martes, March 5, 2024. 86 billion pesos na investment fund na selyuhan sa biyahe ni Pangulong Marcos sa ASEAN-Australia Special Summit. DWIZ Balita. Jail Integration Bill approved na sa Senado. DWIZ Balita. Dalawang rehiyon sa bansa nakaranas na ng mataas na heat index ayon sa Pag-asa. DWIZ Balita. Ang Kamara may hamon sa Senado kaugnay sa pagboto sa Economic Chacha. DWIZ Balita. Mahigit 100 opisyal ng NFA suspendido dahil sa paluging pagbebenta ng bigas. DWIZ Balita. At ngayon sa detalye ng mga balita, nilagdaan ang 12 business agreements sa pagitan ng iba't ibang sektor sa Melbourne, Australia. Naganap ito sa isang business forum na isa sa mga sideline events ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN-Australia Special Summit. Kabilang sa mga nilagdaan ng renewable energy, battery manufacturing at iba pa na nagkakahalaga ng 1.53 billion US dollars o katumbas ng 86 billion pesos na inaasahang magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita sa oras na 8 minuto makalipas ang alas 6 na umaga. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang ilipat ang pangangasiwa ng mga provincial jail sa BJMP o Bureau of Jail Management and Penology mula sa pamahala ng mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim nito, bibigyan ng mga provincial government ng 3 taon para i-turn over sa BJMP ang kontrol sa pinangangasiwa ang mga jail facility. DWIZ Balita. Mamaya karagdagang detalye kaugnay ng mahalagang panukalang yan na nilagdaan na nga po sa ikatlo tuling pagbasa sa Senado, direkta po mula kay Senator Francis Tol Tolentino na kasama sa mga bumoto kaugnay nga po niyang jail integration bill. Samantala sa iba pang mga balita, 2 araw nang nakakaranas ng mataas na heat index ang Cotabato City. At ayon nga, ang Iriga City naman po ay nakakaramdam na rin ng matinding init na ikinababahala ng ilang mga guro at residente. Ayon sa Pag-asa, mula March 2, umabot na sa 42 degrees Celsius ang temperatura sa nasabing rehiyon at tatagal yan hanggang ngayong araw.
Batay sa forecast ng Pag-asa, posibleng maitala sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City kung saan maituturing na danger o mapanganib na ang antas ng temperatura na umaabot sa higit 42 degrees Celsius. DWIZ Kaugnay po Balita. ng balitang yan, maidagdag lamang po natin, bukod dyan sa area ng Cotabato City at Iriga City, batay po dito sa huling pagtala ng Pag-asa, meron silang data from February 29 hanggang March 4, yung heat index, bukod po dyan sa Cotabato City at Iriga City, nakakaranas din po nakaranas din ng 42 degrees Celsius o above itong mga bayan ng Bacnotan sa La Union. February 29, nakaranas po yan ng 42 degrees heat index. 42 degrees naman noong March 1 at March 2. Ang Calapan Oriental Mindoro na matindi pong sinasalanta ng tagtuyot dahil sa El Nino phenomenon. 42 degrees Celsius naman po ang naitalang heat index noong March 2. Coron, Palawan, ito yung nakapagtala ng pinakamataas na heat index kahapon. 42 degrees at ang Cotabato City nga po ay may heat index na 42 noong March 2 at March 3 at 41 naman kahapon. Mamaya po, meron tayong makakapanayam mula sa Pag-asa para bigyan po tayo ng karagdagang detalye kung gaano katagal pa nating mararanasan itong El Nino phenomenon. The worst is over na nga po ba? At papaano pag nagsanib na yung epekto ng El Nino phenomenon at summer? Gaano kaya katinding init ang mararanasan sa bansa? Samantala, sa iba pang mga balita, naniniwala naman si House Deputy Speaker David Suarez na nasa kamay ni Senate President Juan Miguel Zubiri kung makakakuha ng sapat na boto ang resolution of both houses number 6 para maaprubahan sa Senado. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Cynthia Villar na hindi bababa sa 7 senador ang tutol sa charter change at kabilang dyan ang ilang kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, buong-buo ang suporta ng mga kongresista para sa resolution of both houses number 7 sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. DWIZ Hiningan din Balita. natin ang mahalagang komento kaugnay ng development ng issue ng charter change si Senator Tol Tolentino dahil pangunahin pong isinusulong sa Kongreso ang probisyon sa ligang batas na may kinalaman sa ekonomiya para gawing mas maluwag sa foreign investment ang ating bansa dahil sa paniwala po ng ilang mababatas na yan ay magbibigay daan para sa mas lalo pang pag-unlad ng ating ekonomiya. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita sa oras na 12 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Pinatawan ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman si National Food Authority Administrator Roderico Bioco. Kabilang na ang nasa 139 na opisyal at empleyado ng ahensya. Ito po ang kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kaugnay sa paluging pagbebenta ng NFA ng buffer stock sa ilang traders. Bukod kay NFA Administrator Bioco, suspendido rin ng 6 na buwan sina Assistant Administration for Operations John Robert Hermano, iba't ibang regional supervisors ng NFA at maging ang mga warehouse manager. At dahil po dyan, si Agriculture Secretary Laurel muna ang pansamantalang mamumuno sa NFA. Naku, yan pong kontrobersiya sa NFA ay nagaganap pa naman po sa gitna ng nararanasan po nating epekto sa El Nino phenomenon kung saan maraming mga pananim na ang napinsala. At according dun sa huling estimate po ng NDRRMC as of February 29, more than 900 million pesos na. Halos 1 bilyong piso na ang naita ng pinsala sa mga pananim ng El Nino phenomenon. At partikular na tinamaan yung mga taniman ng palay, taniman ng mais, pero sa kabila po niyan, batay po doon sa ating panayam kahapon sa Department of Agriculture, tinitiyak naman nila na may sapat na supply ng bigas ang bansa. Kumbaga, hindi po maapektuhan ng ating food security, sa kabila nga Tama, po Cecil. Tama, Cecil. Yan, magandang umaga sa iyo, Senator Tol. Ay, oo, tama, Cecil. Kasi kahapon pa lang, bago kumilos si Secretary Laurel, matatandaan mo na interview natin si Senator Cynthia Villar. At pagkatapos po noon, bago magsesyon, ay nag-uusap din kami.
at talagang ginigiit niya na mali ang ginawa ng NFA dahil yung mga bigas na yon ay talagang hindi dapat pambenta. At yun ay ginagamit lamang pag may mga kalamidad, pag mayroong mga krisis at hindi po dapat nakarating sa trader. Kaya mag-iimbestiga na po kami, mag-iimbestiga po ang Senado. Very timely yung interview natin kahapon, Cecil, doon kay Senator Cynthia Villar at sinasabi niya na mali din yung sinasabi ng spokesman ng Department of At Agriculture. yung development yan, Senator Tol, nasundan na nga ng suspension ng more than 100 officials, no, at mga kawani ng NFA. So tuloy-tuloy nating tututukan yan. Pero Senator Tol, kasama ka dun sa mga bumoto kahapon doon sa jail integration bill. Yan. Bigyan Correct. nyo kami ng karagdagang detalye. Ano ang salient provision ng panukalang yan? Ang mangyayari dito ay talagang ang Bureau of Jail Management and Penology ang mga ngasiwa. So ito yung para magkaroon na talaga ng integrasyon ng ating jail system. Pero naniniwala pa rin tayo na hindi lahat ng kaparusahan ay dapat makulong agad. So unti-unti po ito. Ang susunod naman ito ay yung pag-aayos ng mga ranggo ng ating BJMP personnel, Cecil. Paano magiging transition nun, Senator Tol? Merong halos gano'n naman yun, magkakatabi na yun doon. Kung saan nakalagay halimbawa ang provincial jail, magkakatabi na rin doon sa mga BJMP facilities. So, iisa namang isang procedure yan. Kaya siguro ang pinag-uusapan na lang dito yung transfer of not just facilities but yung funds. Senator Tol. Pero bukod dyan, Senator Tol, sa naging pagdalo mo sa mahalagang sesyon ng Senado, naging abala rin ang araw ng Lunes naging abala ka rin kahapon, Senator Tol. May mga binisita kang lugar. Nakakarating tayo sa Cavite sa lalawigan natin at may mga kaharap tayo ng yung mga tao at mga opisyalis sa Indang, Cavite, sa Amaday at sa Silang. At ngayon nga, Cecil, pagkatapos nito, takbo na ulit tayo sa Montalban. Alam mo yung Montalban, napakahalagang bayan po ito ng Sa Rizal. Tawag dito Rodriguez, ginawa uling Montalban nung araw, resettlement area ng Metro Manila. Pero ngayon, talagang isang napakaunlad na lugar na rin. So, maya-maya, pagkatapos itong programa natin, susuong naman tayo sa Montalban, Rizal. Ayan, direct. Marami pa tayong balita na nagbabaga. Yes, Senator Tol. At kagaya nga ng ating nabanggit kanina, kasama dyan yung ating mahalagang panayam sa pag-asa para malaman natin yung extent ng epekto nitong El Nino phenomenon. Nabanggit mo before, Senator Tol, 80 provinces na. Practically, buong 80 Pilipinas ang sinasabi ng pag-asa na simula sa 50. So, nakakapagtaka rito, bakit yung Office of Civil Defense ayaw magpadeklara ng state of calamity. Siguro yun yung malalaman natin mamaya sa ating makakapanayam sa pag-asa. Ayun. At antabay lamang po sa mahalagang panayam na yan mula sa pag-asa. Samantala po, magbabalik po muna ang programang Usapang Tol. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Senator Tol dahil ngayon ay araw ng Martes. Pagka ganitong araw nilalaan natin ito sa ating mga kababayan sa abroad. At kaugnay po niyan, makakasama po natin muli ang ating kababayan mula po dyan sa Paris, France para bigyan tayo ng update tungkol sa sitwasyon ng ating mga kababayan doon. At meron din balita na may mga kababayan tayong humakot ng medalya mula sa isang arnis competition dyan sa Paris. Bibigyan tayo ng update mula sa Paris ni Dick Villanueva, live sa Paris, France. Dick, good morning. Anong oras na ba sa inyo dyan? Magandang umaga, Senator Tol at Cecil. Tunay nga naman kahit sulok ng mundo, ano man ang kondisyon, basta dugong Pinoy, laban! Good news pala itong hatid ni Dick Villanueva, Senator Tol. Sige, bigyan mo kami detalye, Dick. Ituloy mo lang, Dick. Yan ang ginawa ng ating mga kababayang Pinoy na lumahok sa Southeast Asian Martial Art Arnis Kali Eskrima Competition noong nakaraang linggo na isinagawa dito sa France. Ang kupunan ni Red Balintawak, France, ang kumatawan sa Pilipinas sa pangunguna ni Mar Andres na nagsisilbing instructor ng mga mag-aarnis na mga batang Pinoy. Kahit gahol sa oras sa pagsasanay dahil noong November lang sila naimbitahan para sa kompetisyon, nakakuha pa rin sila ng 6 na gold medal, 2 silver at 1 bronze medal sa iba't ibang kategorya. Kapos man sila sa pundo, abala pa rin ang kupunan para paghandaan ang nalalapit na North and South of France Martial Arts Competition.
Senador Tol, yan ang pinaka-latest na balita sa ating mga kababayan dito sa Europa. Salamat Dick. At siguro sa mga kababayan natin dyan sa France at Europe, manood kayo, makinig lagi sa programang ito, yung Usapang Tol, sa DWIC at sa Aliw TV. Di ba tama, Cecil? At sabayan po natin. Sabayan po tayo mapapakinggan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kasama si Dick Villanueva, napaka-sipag mo, Dick, at napaka-aga mo rin gumising. At pwede sila mag-participate, Senator Tol, sa ating talakayan. Mag-iwan lang sila ng komento sa ating online, sa ating mga social media account. At bibigyan natin ng ng oras, no, kung kakayanin, Senator Tol, no, na mabasa ang komento ng ating mga kababayan. Ayan, maraming... Yan nga po ang gagawin natin sa susunod na pagbabalita natin dito. Meron na tayong makakapanayam na ating mga kababayan. At siyempre, mga hinaing nila, lalong-lalo na yung mga hindi nakakauwi ng almost 10 years hanggang 15 years, hindi pa nakakauwi dahil nga sa kawalan ng sapat na legal na papeles. Kaya sabi nga nila, sana naman maiparating namin ang aming pagbati sa aming mga pamilya na mga hindi namin nakakausap. At yung iba, sa sinamang palad naman, mga naiwanan na ng kanilang mga pamilya at mayroon na iba't ibang pamilya sa Pilipinas. Ayan, at makakausap natin sila sa ating interview. Alright. At yan ay papalabas natin sa susunod na linggo. Okay, Sa maraming... susunod na, pagbabalita Maraming natin. salamat, Dick Villanueva. Napakinggan po natin, mga kababayan, live from Paris, France, si Dick Villanueva. Dito po sa Usapang Tol. Maraming pong salamat. Maraming salamat, Dick. Tatanggap naman tayo ng ulat ata. Cecil, saan ba tayo? Yes, Senator Tol. Ito, may mahalagang pag-uulat, no? Ito yung binabanggit mo kanina, Senator Tol, yung mahalagang panukala na naaprubahan kahapon sa third and final reading ng Senado. Bibigyan tayo ng karagdagang detalye tungkol dyan sa panukalang jail integration bill. At narito po ang report ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Approve na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na ililipat ang pangasiwa ng mga provincial jail sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP mula sa pamamahala ng mga lokal na pamahalaan. 19 na senador ang bumoto ng pabor, walang bumoto ng no at wala ring nag-abstain. Layunin ng Senate Bill No. 2352 na matugunan ang congestion o yung pagsisiksikan sa mga kulungan sa bansa. Sa ilalim na naturang panukala, bibigyan ng mga provincial governments ng 3 taon para i-turn over sa BJMP ang control sa mga provincial jail. Sa kasalukuyan kasi, tanging mga city, district at municipal jail ang hawak ng BJMP. Sa loob ng 3 taong transition period, ang mga provincial government ay magbabayad pa rin para sa pagkain at water expenses ng kanilang mga kulungan at mga detainees, habang ang pangasiwa, kontrol at pamamahala ng mga provincial at sub-provincial jails ay ililipat na sa BJMP. Una nang sinabi ng sponsor ng panukala ng Senate Committee on Public Order Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa, ang panukalang ito'y layuning itaguyod ang uniformity sa pangasiwa ng mga kulungan para mapanatiling ligtas sa mga persons deprived of liberty at mabigyan sila ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Layunin din itong alisin na sa provincial government ang pasani ng pangasiwa ng mga kulungan para mas mapagtuunan na nila ng pansin ang pagbibigay ng basic social services sa kanilang nasasakupan. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Karagdagang ulat po mula sa labas ng himpilan mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes, si PBBM, hinimok ang Indo-Pacific Community na huwag hayaang gawing entablado ng kompetisyon ng mga makapangyarihan ang mga maliliit na estado. Gilbert?
Nanawagan sa Indo-Pacific Community si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag hayaan na gawing entablado ng kompetisyon ng mga makapangyarihan sa mundo ang ating planeta. Sa kanyang talumpati sa Lowy Institute sa sidelines ng kanyang paglahok sa ASEAN-Australia Special Summit dito sa Melbourne, binigyan diin ni PBBM na hindi raw dapat magdusa mapahamak ang mga mas maliliit na estado sa rehiyon sa paghahangad ng kapangyarihan ng ilang partido. Anya ang paligsahan ng mga malalaking bansa ay nagdudulot lamang ng mas maraming problema. Sa gitna daw ng mga pandaigdigang hamon, ipinunto pa ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagkakaroon ng rules-based international order. Matatanda ang si PBBM, ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na nagsalita o nagtalumpati sa Lowy Institute. Mula rito sa Melbourne, Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa report na yan ni Gilbert Perdes at Senator Tol. Maraming salamat, Gilbert. At kahapon din, nabanggit ko yung patungkol dyan, yung lalong-lalo na yung nagaganap sa Philippine Rise na tinawag natin dun sa bagong maritime zones law na pinasa natin na talampas ng Pilipinas. So, tama dito, ang dapat gawin dito ay mag-file uli ng diplomatic protest ang China patungkol po, ang Pilipinas laban sa China patungkol po doon sa dalawang barko na nakita doon sa talampas ng Pilipinas. Pero Cecil, kahapon, ano ba yung nabanggit natin? Napag-usapan natin yung El Nino mamaya, i-discuss natin mamaya yan. Kasama ang para sa isang mahalagang interview rin natin. Yes, mula sa Pag-asa may makakasama tayo maya-maya lamang Senator Tol. Pero Senator Tol, pag-usapan natin itong naging biyahe ni Presidente Marcos sa Australia, malaki-laking investment fund Itong naging bunga ng kanyang pagbisita doon, sideline po ito ng ASEAN-Australia Summit, mahigit 80 billion pesos pala, Senator Tol, yung halaga ng mga agreement na nalagdaan ni Pangulong Marcos at ng ilan pang kinatawan ng ating bansa na dumalo nga dyan sa mahalagang mga pagpupulong na yan sa Australia. At very interesting, Senator Tol, yung mga nalagdaan dahil yung iba po may kinalaman sa renewable energy, battery manufacturing at iba pa. I think this is very, very timely kasi mukhang itong nararanasan natin maging init, Senator Tol, epekto na to ng ng climate change Di ho ba? Lahat. At napakalapit sa atin sa Pilipinas ang Australia, not just geographically but in terms of a relationship, malalim na rin po yan. At ako, matatandaan mo, World War II pa. Kahit si MacArthur doon nagpuntahan yan sa Australia at marami naninirahan na rin mga kababayan natin Pilipino sa Australia. At ang magandang balita nga, nakita rin ni Presidente yung isang pinasinayaang port facilities sa Australia na pag-aari ng mga Pilipino. So hindi lang naman tayo ang kumukuha sa kanila ng assistance, meron din tayong naiaambag sa Australia. So yung pinasinayaan na ICTSI facilities sa Victoria, nagbibigay indikasyon na meron din tayong ambag. At yung, alam mo, Cecil, yung hindi ko makakalimutan, yung gawaan natin sa Cebu ng mga barko. Ayun ay pakikipagtulungan na yung Austal, yan ay Australia and Philippines. So tayo na po ang gumagawa ng barko para sa ating Coast Guard. Yung mga malalaki nating vessels ay Australian technology sa Cebu ginagawa at Filipino skills. So malalim na itong samahan ng Australia at Pilipinas. Yun, malalim ang ugnayan na, Senator Tol, ng Pilipinas at Australia, both on the aspect of defense, economy, diplomatic, talagang tuloy-tuloy ang magandang ugnayan ng Australia at ng Pilipinas. At Senator Tol, itong issue ng ng matinding init na ating nararanasan, kanina na balita natin, Senator Tol, kahapon sa Coron, Palawan, 42 degrees ang heat index. Ang init. At nitong mga nagdaang araw, Senator Tol, yung area ng Cotabato City, eto, 42 degrees, March 2 ang heat index, March 3, 42 degrees din, March 4, 41 degrees, Ganon din sa La Union, above 40 din yung mga naranasang heat index magmula February 29 at March 2. At maging yung Mindoro na nakakaranas ngayon ng matinding tagtuyot,
42 degrees naman yung heat index Sobra na yun. nakitala. Yun. Sobra yun. Kaya yung sinasabi ng mga tiga-Bulalakaw sa Mindoro ay talagang nagkabitak-bitak na yung mga ilang lupa nila doon na dating sakahan. So, wala pa ba yung ating makakapanayam buhat sa ano? Ito na, Senator Sa Tol. linya, si Ana Solis ng Pag-asa? Yes, Nasa linya narito na ba? na. Nasa linya na ng ating komunikasyon, Senator Tol, si Miss Ay, good Ana morning. Solis, ang Chief ng Climatology ng Pag-asa. Magandang umaga po. Yes, magandang Magandang umaga umaga, po, Ana. Senator. Oo, Magandang umaga po sa Kanina- ating lahat. Kanina pa namin Good morning pinag-uusapan ito at kahapon pa rin yung patungkol sa climate change. Kailan ba idideklara talaga ng Pag-asa ang simula ng tag-araw sa Pilipinas? Ana? Well, Senator, sa ngayon po ay hindi pa po natin di-declare officially yung tinatawag nating warm and dry season months. Nandito pa rin po tayo, Senator, sa tinatawag nating northeast monsoon or amihan. Bagamat ngayon po ay medyo nararamdaman na natin yung medyo mainit na temperatura, ito po ay di pangkaraniwan na unusual po dahil meron nga po tayong umiiral na El Nino. So ito po yung nagiging dominant na nakakaapekto sa ating bansa. Ayun. So, hindi pa man nadideklara na tag-araw na, tag-init, pero yung sinasabi ni Cecil kanina, 42 sa Palawan, 40 sa Mindoro, daig pa nun ng tag-init talaga, Ana. So, ito namang patungkol sa El Nino, yung huling statement ng ang Pag-asa, hihina daw ang El Nino. Pero, bakit marami pa ring lugar sa bansa ang nakakaranas na matinding tag-init? Ilang probinsya na ba yung huling tali natin? Well, sa ngayon po ay mga around 24 provinces po yung nakaranas po ng meteorological drought condition. Yan po ay as of February 2024, yung huling assessment po natin. Yung po tinatawag na may labis na reduction sa tubig ulan during the past 3 or 5 months po. Ito po ay mga around 24 provinces. Mostly yan po sa may Luzon area and then isa po sa Visayas sa may Negros Occidental. And then yung pong medyo mababa sa drought, yung tinatawag natin dry spell, ay 16 provinces po ang nakaranas nito and 10 yung dry condition. So yun, Senator, yung dry condition po, ito yung mga areas po na mga bago pa lang po na makakaranas ng tinding reduction sa tubig ulan na pwede pong maging meteorological drought by end of April. Na kung saan ang ating pong prediction ay by end of April 2024, dito po natin mararanasan yung tindi po ng epekto ng El Nino in terms of reduction sa tubig ulan at magiging by end of April, mga around 40 provinces po yung meteorological drought condition. So, ibig sabihin po, although weakening po or decaying states yung tinatawag nating El Nino, dahil ito ay galing po sa strong and mature one, ay hindi naman po siya kaagad-agad na nabababa or biglang lalamig yung temperatura ng dagat Pasipiko. Kaya yung pong impact nito ng strong and mature, ngayon pa lang po natin mararanasan pagdating ng March, April, May season. Naku, ang sakit nga na, Senator Tol. The worst is yet to come pala. Yan na nga. Pero Oo. hindi totoo, Ana, yung sinasabing 80 na probinsya ang apektado? Sa Senator, yun po sinasabi natin na 80 na provinces, yun po ay kung pagsasama-samahin po yung mga areas under drought, dry spell at dry condition. So around mga 40 provinces, 50 provinces po yung naaapektuhan actual. So yung sinasabi po nating mga by end of April, yung mga around 80 provinces po, kung pagsasamahin natin yung mga areas under dry condition, dry spell, at meteorological drought condition. At isa pa po niyan, yung pong tinatawag nating matindi na mainit na temperatura na posible po nating mararanasan sa susunod po pong mga araw. Sil, baka ikaw may tanong kay Ana? Yes, Miss Ana, yes, Ma'am Ana, no? Pag Good morning, Ma'am Jessie. hindi pa man naidedeklara yung panahon ng tag-init, kaya lang come summer season, pag nagsanib po ang epekto nitong El Nino at itong epekto po ng panahon ng tag-init, ano po ang posibleng maging resulta? Posible po ba nating maranasan yung tinatawag na heat wave?
Well, sa ngayon po ay may mga possible. So yung tinatawag po kasi nating heat wave ay yung medyo mas applicable po kasi yan sa mga tinatawag na mid-latitude countries gaya ng Europe, US, wherein napakalaki po ng temperature differences nung kanilang mga temperatura. Sa atin naman po, since tayo ay tropical countries, yung usually or natural na po sa atin yung medyo warmer yung ating temperature. Kaya mostly ang tinatawag po natin ay medyo heat extremes or yung sunod-sunod po maaaring 2 o 3 araw na medyo maiinit ang ating temperatura. And may possible po yung ating posibleng maramdaman dyan sa may northern Luzon area as high as more than 40 degrees by end of April, May, and even June. Nakikita po natin na posible pong medyo makakaranas pa po tayo in an instant at least yung temperatura na ganong kainit, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin dyan sa may Cagayan Valley area. Yung heat extreme po na binabanggit ninyo, Miss Ana, yan po ay akin to heat wave? Yun po yung possible, yung hindi, pero ang sabi nga po natin ay hindi gano'n naman na talagang more than 3 or 5 degrees in sa loob ng 3 araw ay makikita po natin o mararamdaman natin yon. But then, mararamdaman pa rin po natin yung sinasabi natin mas mainit na tag-init ngayong papasok itong warm and dry season months natin. May mga lugar na po na above 40 degrees yung heat index na naitala, ano, kasama po dyan yung Cotabato City, ganun din po sa Coron, Palawan. Ano po ba yung magiging sitwasyon nung mga lugar na yan, nung mga regions na yan in the coming days? Go ahead po. Well, sabi po natin, yung heat index po ay hindi po yan natin na-oobserbahan. So, ito po yung tinatawag nating human discomfort index or yung nararamdaman ko ano yung damang init natin. So, since iba-iba po tayo ng comfort, ng pagiging komportable, so yung po tinatawag nating heat index or yung discomfort index, although makakaranas ng mga 42, so yan po ay mga computed at recorded. So, depende pa rin po yan sa magiging discomfort ng isang tao. Pero kapag po sinabi nating mga 42, 43, so yan po ay possible na po na tinatawag na posibleng magkaroon ng heat cramps or heat exhaustion dun sa mga tao po na posible kung halimbawa po ito ay may continuous na exposure po, lalong-lalo na direct exposure sa init ng araw. So ito po ay posibleng maging epekto sa kanila ay yung tinatawag na danger niya or extreme caution, yun dapat po nating nararamdaman. So Ana, sa inyong pag-aaral, pag-aaral ng Pag-asa, hanggang kailan ito? Mayo, Hunyo o July? Well, nakikita po natin, Senator, may mga areas pa rin po na until June ay posible pong pumapalo or gaganyan po yung ating magiging computed na heat index po. Oho, matagal pa pala. Ayun ay Marso lamang, Cecil. Yes, so, so siguro gusto namin malaman, ewan ko kung may authorize ka magsalita dito, bakit wala pang panukala nanggagaling din sa inyong hanay na magdeklara ng state of calamity patungkol dito? Well, Senator Francis, although sinasabi po natin ay meron tayong tinatawag ng mga meteorological drought condition, ang ibinibigay po ng Pag-asa ay sa pamagitan lang po ng reduction sa tubig ulan. So, ibig sabihin po, kung ito ay gagamitin po natin, kailangan po magkaroon din po ng assessment or validation. Ano ba yung posibleng impact nito sa iba't ibang sektor? So, hindi po naman ang hulugan na kapag merong labis na reduction sa tubig ulan ay matindi na yung epekto sa isang lugar. For example po, kung tayo ay nasa area ng mga ng Ilocos region na kung saan normally ay dry season po dito. So, ibig sabihin po, hindi po ganun masyadong kasignificant yung pagkakaroon ng reduction sa tubig ulan dahil normally at this time of the year ay mababa naman po ang kanilang ulan. So, Pero meaning, ngayon, appropriate dry crops po yung kanyang itinatanim doon. So, meaning, maaaring beneficial dun sa iba or maaari naman pong magkaroon din po ng epekto. So, ibig sabihin po, hindi po maaaring pare-pareho ang epekto sa isang lugar. Pero ngayon, Ana, sa Metro Manila, ang report 205 meters ang drop ng tubig sa Angat Dam. Ay malaking apekto nito sa Metro Manila. 90% daw ng potable water na ay apektado na at 25,000 hectares ng
sakahan sa Bulacan at Pampanga. So, marami-rami ito. Metro Manila and Central Luzon. Ana? Nawala si Yung Ana? patuloy, Ah, hello. oo. Hello. Yes, narinig ka namin. Apo. Patuloy naman po yung monitoring at pakikipag-ugnayan po natin sa iba't ibang sektor ng pamahalaan. Sa katunayan po, Senator Francis ay palagi po nagpupulong yung pong tinatawag na Task Force El Nino na kung saan nagbibigay din po palagi ng update ang Pag-asa at ang lahat po ng mga sector concern na kung saan paano po ba natin mamimitigate or malilesen at least yung impact nitong El Nino. As early as last year po ay nakaparada na po yung tinatawag nating National Action Plan. Ma'am Ana, siguro last question po on my part. Kamusta po ang lagay ng panahon sa Benguet dahil nakakaranas pa rin po yan ng wildfire? Sa ngayon po kasi ay easterlies po kasi ang nakakaapekto sa kabuuan ng ating bansa. So although may mga cloudy to cloudy, partly cloudy yung may mga isolated rain showers ang posibleng dulot ng easterlies, but then andyan pa rin po yung talagang napakainit na temperatura na posibleng maranasan ng ating bansa at kasama na rin po dyan sa may parte ng Benguet area. So asahan pa rin po natin na patuloy pa rin po na magiging cloudy lang yung skies, but then yung dominant pa rin po talaga is yung easterlies na kung saan minsan nakakapagbigay pa rin po to ng tindi ng init ng temperatura natin. Siguro panghuli na lang talaga, Senator Tol, no? Kasi nabanggit mo yung mga dam, Senator Tol, eh. At itong El Nino po, characterized by the absence of normal rain condition, ano? Pag magtutuloy-tuloy po yung ganyang kondisyon, ang ibig sabihin po ang tubig, ang antas ng tubig sa mga dam, come summer season, inaasahan po na tuloy-tuloy din po na bababa ang antas ng water level. Yes po, tama po kayo. At ito naman po ay historically nangyayari din po, kaya po masusi natin na minamanage po yung ating Angat Dam at kasama po ang Pag-asa as part ng Technical Working Group for Multipurpose Angat Dam Operation na kung saan palagi din po mga may pagpupulong. Usually nga po minsan weekly na or bi-weekly, bi-monthly yung ginagawa nating pagpupulong para at least po talagang ma-manage natin ng maayos ito pong ating water level sa Angat Dam. Alright. Marami pong salamat, Miss Salamat, Miss Ana Solis ng Pag-asa. Ang ating pong oras ay 6:47 na ng umaga. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol. At puntahan naman natin ngayon, Senador Tol Tolentino, itong inaabangan araw-araw nating mga kababayan. Yan, magkano na ba ang presyo ng mga bilihin sa palengke? Naroon po Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Magandang umaga, Alexa. Magandang umaga, Alexa. Siguro, diretsuhin ko na ang tanong, Cecil. Yes, Para Alexa. sa Paco Market na napuntahan mo kahapon, magkano ngayon ang kilo ng kamatis dyan? At ano naman ang pinakamurang bigas, Alexa? Magandang umaga, Senator Tol and Ms. Cecil, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Live po tayo ngayon sa Q-Mart Market para magbigay ng update tungkol sa presyo ng mga bilihin dito. Para sa presyo ng gulay, yung sibuyas ay nasa 90 pesos per kilo, bawang 150, patatas. Yung kamatis, same lang din. Compared sa previous market sa binisita ko tsaka ni Sandy, nasa 80 pesos lang. Carrots, 120. Luya, 120. Talong, 80. Yung ampalaya ay nasa 120 per kilo. Punta naman tayo sa presyo ng karne na malaki daw ang tinaas ng baboy dito sa NEPA Q-Mart. So, from 340, nasa 390 pesos per kilo na ngayon ang liempo. Ang pork chop, halos 340. 400. Lomo, 390. Atay, 240. Ang pork ribs nasa 235. Para sa panok naman, sinasabi na taas-baba daw ang presyo dito sa NEPA Q-Mart kaya naglalaro sa 180 to 190 pesos per kilo. Sa isda naman, steady rin ang mga presyo dito sa Q-Mart pero mas mahal yung ibang isda dito kumpara sa Paco Public Market na binisita ko kahapon. Yung galunggong nasa 200,
Tilapiang buhay, 130. Bangus, kapag malaki, nasa 180. Yung tulingan, nasa 180. Yung pusit, 400 kapag malaki, and 380 naman per kilo kapag medium. Yung hipon, nasa 480 kapag large, at nasa 420 naman kapag medium. Yung huli naman ay lapu-lapu, nasa 320 per kilo. Maraming Sa Nepa pagpipilian Q-Mart, yung mga... Alexa, siguro, Yes, Senator. malaman na natin kung sino yung lucky winner natin ngayon sa Q-Mart. Kung sino yung nanalo ng ating token. At ang maganda yung balita mo na maintain lang yung presyo ng kamatis. Pero sino yung maswerteng tindera o tindero tatanggap ng ating token ngayon? Alexa? Yes, Senator. Para sa ating market winner, kasama ko po si Jay Lampera, tindero ng mga isda. Yan, si Kuya Jay. Ayun, si Jay. Maaga pumasok ito Madilim pa yung Hello kuha po, nyo. sir. Kanina siguro yan. Oo, Jay. Kumusta dyan sa palengke nyo, sa Q-Mart, sa Quezon City? Anong Okay lang tinitinda niya, naman. Alexa? Okay lang naman po, sir. Kaso nga lang, matuma lang po talaga. Mahina talaga ang Matumal. pagbibenta namin ngayon. Oo, pero hindi naman tumaas ang presyo, no? Kasi marami tayong close season ngayon sa Visayas. So, pareho pa rin ang presyo kahapon. Jay? Opo, sir. Parehas lang naman po yung presyo kahapon sa ngayon. Ayun, relax ka lang. Marami pa mamamalengke mamaya. At isuot mo na yung t-shirt natin para nasa ganun, presko ka dyan. Habang Sige po, nagtitinda sir. ka dyan sa pwesto mo sa palengke. 400 na lang po, ate. Ayun, abala na agad sa pagbebenta si Jay. Marami na, nagbebenta na, nag-uusap pa tayo, minakabili na. So, tsaga-tsaga lang talaga yan, Jay. So, yan ang mapalad natin na tindero ngayon. Maraming salamat, Alexa. At maganda, pareho rin ang presyo ng kamatis. At siguro, yan ang magandang balita ngayon, Cecil. Hindi nagbago ang presyo ng 184 po. kamatis. Ayan, nadidinig pa natin, Senator Tol, yung bentahan na live mula po dyan sa Mega Q-Mart. Salamat, Alex Avila. Thank you po. Ayun. Siguro, Senator Tol, Maraming salamat. At bukas, siguro, sana, pareho pa rin ang presyo. O kaya Oo bumaba man lang, Cecil, dahil mahalaga na namomonitor din ng ating Oo. mga kababayan ang presyo dahil itong mga pinag-uusapan natin, El Nino, lahat yan magkakasanib yan. Pati yung pagbebenta ng NFA ng bigas na hindi dapat nila ibinenta, lahat po yan ay related. Kaya yung mga nakikinig natin mga kababayan, tama-tama lang itong mga binabalita namin sa inyo ngayon ni Cecil ngayong Yan. umaga dito sa Siguro, Usapang Tol. Senator Tol, dahil nga nababawasan yung tuloy-tuloy yung pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam, panawagan na rin po sa ating mga kababayan na magtipid sa paggamit ng tubig. Pagtipid sa tubig, muna ho oo. tayo. Wag lang titipirin yung pag-inom ng tubig dahil very important po yan pagka ngayong panahon ng tag-init. Kumbaga, konting diskarte kung paano natin mas ma-exhaust yung paggamit ho ng tubig. At saka perennial problem na to, Senator Tol. Di ba itong problema natin sa supply ng tubig kapag sasapit ng panahon ng tag-init? Siguro in the coming days, Senator Tol, paglaanan natin ng atensyon. I think tuloy-tuloy yata yung construction sa Kaliwa Dam. Yan, makamusta natin kung dyan yan sa area na yan napupuntahan mo mamaya, Senator Tol, sa area ng Rizal. Malapit doon. Yan. Malapit doon, mapunta sa Montalban. Pero may mga bahagi na ng Quezon na involved din. Yan. Cecil. So makamusta natin yung ongoing construction yan ng Kaliwa Dam dahil kung di ako nagkakamali, ang focus po niyan para mabigyan ng supply yung particularly yung domestic consumption ng tubig. Yan. Correct, Cecil. Tama. At bago tayo tuluyang magpaalam, Senator Tol, bigyan daan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Corporation. Lenten food for thought, the real things have not changed. It is still best to be honest and truthful, to be happy with simple pleasures, and to have courage when things go wrong. Have faith and trust in Him. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan. Ayun, narinig po natin si Chairman Edgard Cabangon. At bukas po, magkikita muli tayo alas 6 ng umaga dito po sa Usapang Tol para sa mga halagang balita at talakayan sa mga issues na hinaharap ng ating bansa. Ito po si Senator Francis Tol Tolentino
Magandang umaga po at maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Ako naman po si Cecil Villarosa at susunod na po ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino.